walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong araw ng Pasko, kikilalanin natin ang mga mukha sa likod ng mga naitampo naming kwento. Babalikan natin ang ilan sa mga istoryang nagpamalas ng kamalian at kagitingan. Sila ang mga lumapit sa amin para wakasan ang naranasan o nasaksiyang pang-aabuso, panlalamang o panggagancho. Sila ang mga walang takot na naging katuwang ng investigador para maituwid ang sa tingin nila'y baluktot na daan. Sila ang minsan naging paksa ng aming pangbubulgar. Paano nga ba nabago ang buhay nila sa pamagitan ng investigador? Ngayong gabi, samahan ninyo ang sumpungan ng bayan na magbigay na magandang balita at maligayang bati ngayong araw mismo ng Pasko. Maraming salamat, Merry Christmas. Minsan man silang naging biktima ng mapagdirong kapalaran. May panahong ding guguhit sa kanilang labi ang di matutumbasang kasiyahan. Dahil sa kabila ng kanilang malungkot na karanasan, may pag-asang masisilayan ngayong Kapaskuhan. Ang Pasko para raw sa mga bata. Pero minsan kahit ilang Pasko pa ang lumipas, may mga karanasang hindi basta-basta mapupura sa kanilang isipan. Tulad na lang ng ilang kabataang minsan naging biktima ng pananamantala. Minsan na silang napariwara dahil sa sexual na pang-aabuso raw ng isang Australianong tinawag nila noong daddy. Hinihinalang pedophile ang kanilang inireklamo. Pero ang mas nakababahala sa natuklasan ng investigador, dayuhang diplomat pala ang sospek na nang mamolestya umano ng mga menor de edad na lalaki. Tinutulak ko sa daddy yun. Ayoko na. Nasaktan ako niya. Hindi ko alam na ganun pala yung gagawin doon. Yun, na parang na ano na lang, nadala, parang ginawa ko na rin kasi natakot ako kay daddy yun. Hindi naman nagagsaya ng panahon ng tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Agad nilang ikinasa ang isang rescue operation. Target din nila na mahuli sa akto at maaresto ang dayuhang diplomat. Pero tila may pagkapalos ang dayuhang target. Hindi kasi siya kaagad nasilo ng mga operatiba. Sir, wag muna ako kayo kukuha, sir. Ultimate police operation to pare. Matyagang naghintay ng tamang pagkakataon ng mga operatiba kasama ang investigador. Kaya't nang ma-corner ng mga otoridad, dinakip ang sospek sa bisa ng reklamo laban sa kanya. How long have you been staying in the Philippines? About 7 years, sir. What are you doing in the car with the kids? And my friends. Sinampahan ng mga karampatang kaso ang Australianong diplomat. Wala siyang piyansa dahil sa bigat ng naging paglabag niya sa batas ng Pilipinas. Dinala naman sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development ang mga menor de edad na biktima. Matapos ang halos 2 taon, binisita namin ang ilan sa mga bata sa shelter ng DSWD. Bakas sa kanilang mga muka ang kasiyahan. Nasa ligtas at maayos na raw kasi sila ngayong kalagayan. Nalaman ko po na yung ginagawa ko na hindi po maganda.
po ako nakapagsalamuha sa mga ibang bata, tapos natuto po ako kumain na sabay-sabay. May ma-manage nila. Tinatama nila kung ano yung mga mali namin. Masaya po ako ngayon dito kasi po nakakatulog ako ng maayos. Pero dahil pangalawang Pasko na raw nilang hindi makakasama-sama, may lungkot pa rin na nagkukubli sa puso ng mga magulang ng ilang bata. Gusto ko po siya sana makalabas para makapagtrabaho na po ako ng maayos. Malungkot po kasi darating ang Pasko, wala sa amin yung mga bata. Kung ano naman po, okay din dahil natututunan sila ng pagbabago. May prosesong ginagawa. May dapat nire-ready rin yung family nila in the eventual reintegration sa kanilang pamilya. Dapat ready, hindi lang yung bata ang ready, pati yung pamilya ready. Tuloy pa rin ang pagdinig sa kanilang kaso. Sana nga raw sa susunod na Pasko makapiling na ng mga bata ang kanilang mga pamilya. Pero sa ngayon, hindi namin sila bibigawin sa aming pagbisita para maipadama sa kanila ang diwa ng Pasko kahit sa munting paraan. Walang katumbas na makita sa kanila ang sayang dulot ng mga dala naming sorpresa. Maraming salamat kay Miss Tirador. Merry Christmas. Susunod, mga biktima ng pananamantala maging masaya kaya ngayong Pasko?